top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga. Talagang kakako. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba. Walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muling sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa ating pagtatanghal na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang isyu na ating pag-uusapan. Tayo po ay sabayang napapanood sa ating pong FB Live.
At sa mga nanonood, meron po tayong chatroom. Maaari kayong mag-type ng inyong mga reaksyon na ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Dito po naman sa ating himpilan, meron po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Bagong pwesto na hinihirit ni Vic Rodriguez. Pinahaharang ni Enrile. Ang tanggapan po ng TESDA ay ibinalik na po sa ilalim ng Department of Department of Labor and Employment. Inamin po ng hepe ng Philippine National Police na sila ay inutusan na wag silang makikialam sa mga usapin tungkol sa Pogo. Di nagkakabistuhan na. Laglagan sa Malacanang. Sa pagkalat ng balita nga po na sinibak na itong si Vic Rodriguez o on the way out na po yung mga naipwesto sa tinatawag na appointment for sale sa Malacanang ay pagsisisibakin din. Bueno, ilan lang ho yan sa mga pag-uusapan natin mga kaibigan ngayong gabi sa ating pong palatuntunan. At ito nga ho, merong bagong balita na itong si dating Senador Juan Ponce Enrile na ngayon ay Presidential Legal Advisor ni Pangulong Bongbong Marcos, pinahaharang yung pong inihihirit na bagong pwesto ni Vic Rodriguez. Humihirit ng pwesto si Vic Rodriguez. Dahil nga po, ito'y katunayan na sisibakin na siya. Unofficial yung balita, pero bakit naman niya hihingin ang pwesto kung hindi naman siya sinisibak at yung pwestong kanyang inaasinta, mga kaibigan, isang patay na pwesto na gusto niyang buhayin. Ang masakla po rito, nakakadalawa na ng kahihiyan, pagkapahiya itong si Vic Rodriguez. Ewan lang natin kung gaano kakapal para ika nga po matauhan ito, ang kapal na dalawang masaklap na pangyayari na po ang lumatay sa kanya, sa nakalipas lang na 2 araw. Madalit sabi, mag-asawang sampal po ang inabot niya. Yung una, hindi siya pinapasok sa birthday party ni Bongbong Marcos, ni Bongit, mga kaibigan. Pati yung kanyang mga advance party security pinalayas. Una, hindi siya pinapasok doon sa intimate birthday celebration. Mga kaibigan lang doon, mga malalapit. Na ginanap sa Hilton, Manila noong pong Martes ng gabi. Hindi biro ang kinasadlakang sitwasyon ni Rodriguez ng gabing iyon, lalo na't kumalat sa lahat ng mga bisita ang umano'y pagpapaalis sa kanyang advance party dahil hindi siya imbitado. Mga kaibigan, ano nga naman ang mararamdaman
ng isang executive Sikwata secretary na nait sa puwera sa unang birthday celebration ni Marcos Jr. bilang president. Pero sa kabila nito, kinabukasan, ang ginawa ni Vic Rodriguez, abay nagsumite ng 2 draft na dokumento kay Marcos. Isang special order at isang administrative order. Yan, 2 ho yun magkaiba yun. Isang special order at isang administrative order na nagdidetalye nabigyan siya ng dagdag na kapangyarihan bilang Presidential Chief of Staff. Ayan. Big sabihin kinukuha niya ito sapagkat wala na siya. Ba't naman siya magdadrop ng mga administrative order tsaka special order kung nakapwesto pa siya, hindi niya kailangan yon, di ba? Madalit sabi, parang opisyal na announcement lang ang kulang dito mga kaibigan ng palasyo. Pag tinanong mo naman si Carding, si Trixie Angeles, mga kaibigan, si Stretchable, hindi raw niya alam. Ayun. Mga kaibigan. Ipinasa naman itong isinumiti ni Rodriguez kay Presidente, ipinasa naman kay Juan Ponce Enrile bilang Presidential Legal Officer, mga kaibigan. Para pag-aralan, di ba? Ganun talaga kung walang malalabag, ilang pahina yata yun. Ipinasa dokumento kay Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile para pag-aralan at magbigay ng kanyang rekomendasyon kay Bongbong Marcos. Mga kaibigan, ang kopya ng draft o special order at administrative order, pati ang sagot ni Enrile doon sa mga yon, ay ipinadala sa Office of the President September 15, meaning to say kahapon po ito, ganap na 2:30 ng hapon. Sabi ni Enrile, itong naging findings, naging opinion ni Enrile, matapos pag-aralan yung pong special order at administrative order ng kanyang tanggapan, ang sabi niya there is no need to create the position of the Presidential Chief of Staff. Wala na raw o hindi na raw kailangan na lumikha ng pwesto ng Presidential Chief of Staff. Much less grant it so much power, lalo na bigyan ito ng lawak na kapangyarihan. Ang mga inihihirit anyang kapangyarihan ni Rodriguez para sa Presidential Chief of Staff ay ginagampanan na ng ibang tanggapan. Yan ang sabi ni Enrile. Gaya ng Office of the Executive Secretary, Presidential Management Staff, Office of the Special Assistant to the President, at Office of the Chief Presidential Legal Counsel. Madalit sabi, ang gustong mangyari pa, tatanggalin ka na nga dahil sa mga alingas-ngas na kauupo pa lamang gusto mo nang gibain. Hindi ba? Si Presidente Marcos. Ang sabi ni Enrile, hindi na kailangan yan. Bakit?
Ginagampanan na yan ng ibang mga opisina katulad ng Executive Secretary, PMS, Office of the Assistant to the President, Chief Presidential Legal Counsel, siya yun Si Enrile yun mga kaibigan. Gusto niya sakupin lahat. Ang Pilipinas. Buti na lang, may kulang na isa ron. Yung paano niya masasakop si Bongbong Marcos. Mga kaibigan, gusto niyang isalin sa kanya yung kapangyarihan ng presidente. Ano ba ito? Ito ba nasa wisyo pa ito, mga kaibigan? Wala kayang nalagot na ugat sa utak itong si Vic Rodriguez? Hindi kaya nalagutan ng ugat sa utak ito o hindi kaya nilalagnat ang utak nito, mga kaibigan? Abay, sabi ni Enrile, pinag-aralan ng opisina niya Teka muna, yung sinasabi niyang kapangyarihan para sa Chief of Staff, ano na yan meron nang gumagawa niyan. Di ibig sabihin, gusto niya sakupin, mga kaibigan. Sakup silang lahat. Lintik na tao ito. Technicolor ang panaginip nito, mga kaibigan. Tayo'y black and white lang, umanaginip ang sabi ni Enrile, kontra ang AO, ang Administrative Order, at SO na gustong papirmahan ni Vic Rodriguez sa patakarang right sizing ng administrasyon at magdudulot ng pagkalito at tunggalian sa mga naturang opisina sa aspeto ng kanilang tungkulin at pananagutan. Pinase-xerox niya, madalit sabi. Yung powers ng mga binanggit ni Enriling ginagampanan ng ibang opisina, yung mga opisinang gumaganap na ng tungkulin na gustong mapasa kanya ni Vic Rodriguez. Madalit sabi, magiging duplication nung kanilang tungkulin. Siya na lahat. Lintik na tao ito. Hindi nahihiya, mga kaibigan. Di ba nakakahiya yan? Ang swapang naman ninyo. Sabi ni Enrile, kontra yan sa patakarang right sizing ng administrasyon. Yun talagang function. Hindi katulad nitong tinamo to Isa sa mga gumaganap ng sobrang kapangyarihan na labas na sa kanyang tungkulin, itong DSWD ni Erwin Tulfo. Nung isang araw, may nabasa tayo, binabanggit niya na may 1 bilyong budget na lang para maging ayuda sa edukasyon. Sa katotohanan lang, ano pakialam mo sa edukasyon? Meron sariling departamento yon. Bakit sinasakop ng DSWD? Hindi ba? Ito, mga kaibigan patong-patong na nga Meron na nga sweepstakes. Pagpalagay na natin, kailangan niyang DSWD. Hindi na ho nila saklaw yun Yung edukasyon may sariling budget yun. Bayaan nyo silang gumanap ng trabaho nila. Yun, isa yun sa right sizing, mga kaibigan. Katulad nito ngayon, itong TESDA ay ibinabalik na ito sa ilalim ng Department of Labor and Employment. Mula sa ngayon ay nasa ilalim ito ng inutil na Department of Trade and Industry. Ang layo nga naman Yung TESDA ay may kaugnayan, dalawa may kaugnayan yan. Pwede yan sa education at pwede yan sa Department of Labor, mga kaibigan. Pero sabihin mo, maging DTI, ano yan? Commodity ba yung mga yan? Ginagawa ninyong paninda. Yung mga
produkto ng TESDA na nag-aaral. Ha? Mga kaibigan. Yan ang sinasabi ni Enrile. Binigyan lang natin ng halimbawa para mas madaling maunawa ng mga hindi nakakaintindi ng right sizing na sinasabi at magdudulot ng pagkalito, tunggalian. Di ba kaya nga tayo nalilito? Bakit may pakialam ang DSWD sa ayuda para sa mga estudyante? Sa totoo lang, mga kaibigan, hindi ba wala naman sa kanila yun? Dapat ang DSWD sa mga kalamidad, pagkatapos yung pangangalaga sa kapakanan ng mga marginalized sa ating lipunan. Hindi ba? Dapat magkakasama yan, sweepstake, di ba? DSWD. Pero hindi po Ang daming sinasaklaw nitong mga taong ito, nangangahulugang, hindi nila alam ang ginagawa nila, una. Pangalawa, masisiba sa kapangyarihan. Kasibaan. Parang itong si Vic Rodriguez, akalain mo meron pa siyang temerity na gumawa ng administrative order nung naramdaman niyang outside di Colombo na siya. Dahil di ka na imbitado sa birthday party at pinalayas na mga security mo. At doon ay pinag-uusapan ka na si baka na, inaalok na yung pwesto mo kung kani-kanino. Diba? Kay Lagdameo, tinanggihan. Siyempre, tatanggi yun dahil kasosyo niya ito sa tabloid sa isang periodikit, mga kaibigan, na binili nila nung bago mag-eleksyon. Pangalawa, sabi ni Enrile, magkakaroon ng tunggalian. Magbabanggaan yan. Hindi mo maiintindihan. Teka muna, kita ninyo nangyayari sa PNP tsaka sa PIDEA nitong nakaraang administrasyon. Sila na nagpapatayan. Kasi nag-a-assert pareho ng kanilang jurisdiction. Hindi ho ba? Tinatrabaho nung isa, sasawsaw sila. Walang coordination. Sino nagpatayan? Di sila, ilang beses nangyari yan sa nakaraang administrasyon. Magkakaroon niya ng tunggalian ang mga naturang opisina sa aspeto ng kanilang tungkulin at pananagutan. Isa pa, halimbawa, nagkaroon ng tunggalian, nagkaroon ng banggaan sa mga issue at ito ay kinakailangang idulog mo sa Korte Suprema para magliwanag kung sino ang may karapatan sa isang particular issue, kung sino sa kanila ang dapat managot. Mga kaibigan, hindi ba? Idudulog mo pa yan doon kung ako maestrado ng Korte Suprema, titignan ko lang, halimbawa, kamukha nung sa DSWD. Bakit kayo nakikialam sa education? Hindi naman ninyo trabaho yan. Kung gusto ninyo mag-ayuda, gawin ninyong pangkalahatan ng ayuda. Hindi sasabihin mo, ito estudyante, ito matatanda, ito ganito. Hindi pwede yun. Diba? Dapat ang lahat ng pakinabang ay para sa lahat. Hindi pwedeng pumipili ka lang ng sektor. Hindi pwede yun. Dapat pangkalahatan. Mga kaibigan, walang estudyante. Dahil pag binanggit mong estudyante, sino ngayon sa inyo ang may kapangyarihan? Pagka naman nangamatay yung mga taong pinapipila nila dahil nagkakagulo, hindi naman alam kung ano gagawin, sino? Magtuturuan sila. Sino ituturo mo? Alangan na, tatanggi na naman sila. Wala kaming kasalanan dyan Nagkagulo sila Kita ninyo, mga kaibigan. Kaya nangyayari yan
dahil sa duplication of function. Parang sineserox yung trabaho ng isa, kinokopya ng isa. Ginagampanan niya yung hindi niya trabaho. Mga kaibigan, dadating talaga sa punto yan na magkakaroon ng banggaan o tunggalian, maglalaban ang mga opisina dahil sa kanilang tungkulin at pananagutan. Yan ang pansinin ninyo. Simula sa nakaraang administrasyon, yan ang nagpagulo, yan si Duterte, mga kaibigan. Yan damuhong yan. Alam ba ninyo, nangyari yan kasi dun sa kabila eh. Ultimo function ng PCSO para makuha yung pera, mahakot yung kwarta, mga kaibigan, dinuplicate ng malasakit center. Bakit ka magtatayo niyan? Ang itatayo mo, ginagampanan na ng PCSO. Yan yung sinasabi natin eh, mga kaibigan. Di ba? Duplication yan eh. Ito naman tangan si Lito Lapid. Kung sino-sino nag-iimbestiga ngayon sa Pogo, nilagyan ng pamagat tungkol sa mga krimen. Pagkatapos, ang iniimbestiga ay Pogo. Pero wala si Lito Lapid. Bakit? Yun na nga nakapagtataka eh. Ba't siya wala eh? Games and Amusement Chairman siya sa Senado eh. Dapat yung kanyang komite ang nangunguna sa pag-imbestiga naduduplicate ng iba, mga kaibigan. So, ang sabi ni Enrile ito, traditionally, naging tradisyon na, the Presidential Chief of Staff merely assists. Ang Presidential Chief of Staff ay tumutulong lamang sa Presidente on routine daily functions. Sa pang-araw-araw nitong mga gampanin, tutulungan lang niya, aasistihan niya, including preparing briefers for meetings. Kasama na rito yung paghahanda sa mga briefers para sa mga meeting. Yung briefer, ang ibig sabihin nun ano yung mga agenda na dapat pag-usapan, na pag-uusapan sa meeting. Organizing and filing documents. Ikaw ang taga-ayos lang ng mga papeles, mga dokumento. Halimbawa, may mga dokumento yung iba-iba kulay, di ba? Di ba? Katulad nung araw sa SEC, iba-iba kulay niyan eh. Mga kaibigan, ang gagawin mo ron, pag magkakaparehong kulay, pagsasama-samahin mo. Yung nakausap ko nung araw. Pagsasama-samahin mo, yun lang ang trabaho mo eh. May nakita ko dun sa isang tanggapan ng gobyerno. Andito ka pala kako. Nagtatrabaho. Anya Ano ba kako trabaho mo? Eto, Anya. Ito mga papel, nakikita mo. Iba-iba kulay. Pagsasama-samahin ko yan. Paano kako pag napagsama-sama mo na yan? Di wala ka nang gagawin. Hindi, meron. Ano gagawin mo? Guguluhin ko ulit. Tapos, pagsasama-samahin ko ulit para magkaroon ako ng trabaho at ng gagawin. Sabi ni Enrile, pagsasaayos ng mga schedule ng presidente. Ano ba? Pupunta siya sa ganon. Ayusin mo yung schedule para pagpasok ng presidente, ito schedule ninyo. Yan. Ito, alas 7 ng umaga, dito ako, kung gising na ako. Di ba, ng alas 7. Pero kung hindi, mga alas 3 na yan. Alas 3 ng hapon, sigurado, medyo gising na ako niyan. Tapos na ako mag-concert eh. Imagine ang kinakanta, mga kaibigan. Nag-aala John Lennon, si Bongbong. Ngayon, yan ang trabaho mo.
bilang Presidential Chief of Staff. Bakit daw? Ang sabi ni Enrile, the Presidential Chief of Staff has, meron daw itong Presidential Chief of Staff na number 1. Wala. Ang Presidential Chief of Staff ay walang, number 1, decision-making power. Di ka pwedeng mag-desisyon dyan. Wala kang kapangyarihan yan. Dun sa AO, Administrative Order niya, tsaka Special Order, nilagay niya lahat yun eh. Siya ang masusunod sa ganung ganito, pagdidesisyon sa ganung ganito. Bay, mga kaibigan, kulang na lang sinabi niya eh. Ako na aakto nung iyong mandate. Yung mandato mo na binigay sa iyo sa pamamagitan ng boto sa iyo na nasasaad sa saligang batas, ako na gaganap. Ba't di na lang niya sinabing ganon, mga kaibigan? Ang haba-haba eh. Pag inisa-isa mo, sasakupin niya lahat. Kaya sabi ni Enrile, nung pinag-aralan nila, ang Presidential Chief of Staff ay wala ng mga sumusunod. Number 1, decision-making power. Wala kanyan. Kung ikaw ang Presidential Chief of Staff. Number 2, wala kang kapangyarihang pumirma. Pati pala yung pagpirma sa mga kontrata, binabanggit dun sa kanyang ibinigay na draft kay Bongbong Marcos na ipinasa naman ni Bongbong Marcos kay Juan Ponce Enrile para pag-aralan. Nakalagay doon, pwede siyang pumirma pati sa kontrata eh. Isipin ninyo yan. Na binabalak niyan. Ang sama ng binabalak, ng pinaplano, mga kaibigan. Number 3, ano pa wala? Wala kang kapangyarihan na mag-review. Halimbawa, may dumating na mga kontrata, halimbawa, sa lamesa ng presidente, hindi mo pwedeng pakialaman yan para reviewin mo, tignan mo kung may mali, hindi mo trabaho yun. Ang may trabaho nun, iba, katulad ni Enrile. Kung merong legal aspect na dapat pag-aralan, ipapasa sa kanya yan. Sa kanyang opisina babagsak yan. Para makita niya, di ba kinukwento ko nga sa inyo yung kung bakit nag-away o nagalit si Plunderer Estrada kay dating Mayor Alfredo Lim. Dahil gusto ni Erap makuha yung kontrata ng basura sa Maynila. Ang ginawa ni Mayor Lim, binigay ang papel doon sa Legal Department ng Manila City Hall para pag-aralan kung pwedeng ibigay kay Erap. Pinag-aralan. Ano rekomendasyon ng Legal Department? Ang sabi sa kanya, hindi nyo maaaring pirmahan yan, yung kontratang yan sa basura para kay Erap. Bakit? Meron pa ho kasing existing na contract. Hindi pa tapos ang kontrata ng basura. Pagka ho yan pinirmahan ninyo ay ma-ombudsman kayo. Ganun ba? Kaya sinabi ni Erap yun. Sabi raw ni Mayor Lim kay Erap, nakasakay pa yata sila sa kotse. Kinuwento sa akin ni Mayor Lim kung ba't nagalit sa kanya yan Sabi ni Mayor Lim, pare, pasensya ka na, hindi ko maaaring pirmahan Sabi, bakit hindi pwede samantalang nung ako Mayor Anya ng San Juan lahat napipirmahan ko. Iba nung panahon mo Kasi ngayon, meron ng procurement law. Nung panahon mo, wala pa yun Nung ikaw ang mayor Yun, nagalit na si Erap sa kanya. Kahit na inalok siya ni Mayor Lim, ganito na lang kasi kinausap ko niya yung kontraktor ng basura. Na kung maaari, pagbigyan ako, yung kontrata nila sa nagdaang mayor yon.
igagalang ko naman. Pero kung papayag sila, bigyan ako ng konsiderasyon na para sa'yo, pumili ka ng 2 distrito o 3, yung sinasabi ni Mayor Lim sa akin, sa lungsod ng Maynila, kasi 6 distrito niyan eh. Bawat distrito niyan, ang laki. Ang laki ng hahakutin mong basura eh. Di ba? Malaki pa nga sa isang lungsod ang isang distrito ng Maynila eh. Ang sabi raw hindi pumayag si ERAP, mga kaibigan. Kasi doon, hindi siya madidimanda. Alam niyo kung bakit? Ang magbabayad kay ERAP sana, yung mismong kumpanya ng basurang may kontrata sa Maynila. Yung matakaw din yan eh. Yan Lionel, mga kaibigan. Gusto niya lahat, sila na lang eh. Ngayon, yun ang magbabayad. Hindi pwedeng bayaran si ERAP ng City Hall sapagkat grap yun. Mauwi sa anti-grap yun. Pumayag naman yung kontraktor eh. Bilang konsiderasyon kasi ibang mayor na eh. Pero mabuti na lang, ginagalang yung kontrata nila. Kung iba-iba yun, ilalaban ng dimandahan yun. Alam nyo naman si Mayor Lim, may mga naging kaso yan, pero ni isang kaso ng pagnanakaw, katiwalian, wala yan. Hindi siya nagkaroon ng ganyan. Di katulad ni ERAP, buong pamilya yata, nagkakaso, lahat puro pera. Wala rin, number 4, sabi ni Enrile, wala ring power of supervision and control over any department. Isipin mo, wala kang kapangyarihan ganyan kung ikaw Presidential Chief of Staff. Kasi kaya sinabi ito, yun yung mga nakasaad sa hinihinging kapangyarihan nitong si Attorney Vic Rodriguez, mga kaibigan. Yun ang pang-4. Isipin mo, gusto siya ang merong supervision and control over all the departments. Isipin mo, ilang departamento meron ang gobyerno? Department of Labor, Department of Foreign Affairs, ang department na gusto niyang itayo, Department of Happiness, mga kaibigan. Di ba? Para masaya lang siya. Siya lang ang masaya. Pati mga agency. Isipin mo hanggang sa kaliit-liitang opisina, ang gusto niya, siya ang merong supervision and control. Number 5, no power whatsoever, wala anyang kapangyarihan yan. Yung Presidential Chief of Staff o ano paman para kumatawan o umakto sa ngalan ng presidente. Hindi ka pwede ron. Gagamitin mo. Magmamando ka. Anong kontrata riyan? Hindi pwede yun. Hindi trabaho ng Chief of Staff yun. Wala kang ganong kapangyarihan dyan, kundi taga-ayos ka ng papel. Ginandahan lang ang tawag doon, Presidential Chief of Staff. Pero sa totoo lang, mataas lang ng konti sa janitor ang trabaho mo. Di ba? Mataas-taas ka lang dahil may titulo. Tapos nakabarong ka pa. Hindi ka pinapawisan. Pero yung janitor, mas marangal yun kasi yung pinapawisan yun eh. Di ba? Kapareho lang ng trabaho mo yun. Pwede ka rin magwalis kung gusto mo. Para ika nga makapagsip-sip ka. Di ba? Magwalis-walis ka ron. Pagka dumating si presidente, punasan mo yung sapatos. Di ba? Naku, narumihan niyang sapatos mo, Mr. President. I-shine mo. Di ba? Pero mag-utos ka, pumirma ka, invento mo yun, nananaginip ka ng Technicolor. Hindi lang sinabi ni Enrile yun, pero yun ang katumbas nun. Sa madaling salita, ibinasura ni
Juan Ponce Enrile, yung panukala, binaril. Patay agad mga kaibigan yung pong binabalak na masama ni Attorney Vic Rodriguez. Sumobra tiwala Akala hindi ipapasa kay Enrile para pag-aralan. Yan pa lang dapat mapahiya ka na. 'Di ba? Kasi iba ang iniisip mo, iba naman pala ang iniisip ni Bongbong. Dapat marunong kang bumasa ng isip. Kasi pag wala kang sensibilidad pag hindi ka marunong bumasa. 'Di ba? Ng body language. Hindi mo nababasa 'yun, wala kang pakiramdam. Wala kang sentido komon. Sipin mo, para mong inuutusan yung presidente. Hoy, Mr. President, ayan, pirmahan mo. Ano yan? Yung iyong mandate, isalin mo sa akin. I-delegate mo yung mandate ng presidente sa akin. Bakit? Lahat ng binabanggit niya raw, mandate ng presidente. Sino lang ang pwedeng kumontrol dun sa pwestong mga binabanggit niya, mga kaibigan, ni Enrile? Yung executive secretary. Nasa ibabaw lang niyan, presidente. Presidential Management Staff. Yung presidente rin ang nasa ibabaw niyan. Tapos, yung pwestong yun, yung kapangyarihan yung gusto mong isalin sa'yo? Ano yan? Presidente ka rin? Bay, ano yan? Baka mga kaibigan, Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ayan. Mas bagay sa'yo yan. Ano pa ba rito? 5 lang yun. Sinabi ni Enrile, butata lahat wala kang karapatan, sabi, ang isang presidential chief of staff whatsoever para maging kinatawan o umakto ka sa ngalan ng presidente. Wala yan. Gusto niya, kung anong gagawin niya, ako ang kinatawan. Yan. Parang presidente ka na. Gusto pa, makakapirma siya in behalf of the president. Abay, katulad ng ginawa sa mga appointment, ano po? Nag-appoint yung presidente, palalabasin niya, peke. Di pinalalabas mo, peke nga si Bongbong Marcos. Di ba? Kaya sabi ko sa iyo, hindi na kailangan ni Bongbong Marcos ng oposisyon Kasama na niya yung kalaban niya Di ba? Mga kaibigan, kamukha yan, si Vic Rodriguez. Subukan mo si bakin niya sa pwesto. At yan, kung meron niyang kahihiyan, hindi na ako tatanggap ng ibang pwesto. Kasi yung hindi ka pinapasok sa birthday party, maliwanag yun, no pets allowed. Di ba? Para kang aso, hindi ka pwede sa mga gathering na ipinagbabawal ang aso, ang alaga na hayop. Kung may kahihiyan ka, hihingi ka pa ba niyan? Siyempre, parang wala na ito, no, mga kaibigan. So, binaril ni Enrile yung ano niya, yung administrative order draft na gusto niyang papirmahan kay Bongbong Marcos. Hindi ka na pinapasok sa party, binaril pa yung kursunada mong maging pwesto sa gobyerno, na balak niyang armasan ang kanyang sarili ng napakalaking kapangyarihan, mga kaibigan. Kakahiya naman yan. Merong ka ba nun, Vic Rodriguez? Ito pong TESDA ay inilipat na o ibinalik na ito kasi dati naman itong attached agency ng
sa Department of Labor and Employment. Pero ngayon, nasa Department of Trade Inutil Industry ito, mga kaibigan. Sa bisa ng Executive Order Number 5. Talaga bang pinirmahan ni Presidente Marcos? Nakalagay pinirmahan The Secretary of Labor and Employment would now be the chairperson of the TESDA. Madalit sabi, mga kaibigan, ang pinakamataas na rito sa TESDA ay yung Labor Secretary. Isipin mo kung natuloy yung kay Vic Rodriguez sa gusto niya mangyari. Yung pinakamataas sa TESDA, Department of Labor Secretary, masasailalim niya yun. So, masusupervise niya lahat yun, pati yung mga pababa na ahensya kasama na TESDA. Para daw masiguro ang mas epektibong mas masinop na polisiya at programa, magkaroon ng coordination. Noong bago yung mga sinundan nitong si Marcos, ang TESDA ay isang state agency mandated to provide technical and skills training and short courses to aspiring Filipino students. Ay nasa ilalim ng DTI. Ang sabi ho sa executive order, it is the policy of the national government to rationalize the function, etc., etc. Pero noong pong July kasi, ito lamang July, na-appoint dyan si dating DOLE Undersecretary Danilo Cruz bilang bagong Director General ng TESDA. Mga kaibigan, alam niyo yun si Attorney Danny Cruz, veterano sa Department of Labor yan. Bago siya naging Undersecretary, natatandaan ko sa panahon ni Marcos nung martial law, Deputy Director yan ng Labor, ng DOLE, NCR. No, nakilala ko yan. Batang-bata pa si Danny nun. Mga kaibigan, abogado. Pagkatapos, hindi nagtagal, itinalaga siya sa Japan bilang labor attaché sa Philippine Embassy. Mga kaibigan, doon na siya, ang tagal na nun mga 1979 siguro, kung di ako nagkakamali. Yan, si Attorney Danny Cruz. Inassign siya ron. Pagkatapos, nung pagkatapos ng EDSA Revolution, doon lang siya napalitan. Pero mabait yan. Wala namang naging issue sa kanya noong siya ang labor attaché sa Japan. Ang totoo, nagkaroon ng maraming issue pagkatapos niya, yung sumunod sa kanya. Nasangkot sa mga katiwalian, ang tanggapan ng labat. No? Wala pa yung polo, labat pa. Labor attaché, mga kaibigan. Katakot-takot na katiwalian ang nangyari. Nung wala na si Attorney Danny Cruz. At merong isang pagkakataon, hindi ko alam kung ito binigyan nito ng mataas na pwesto, pero hindi niya tinanggap. Ang ginawa niya, hiningi niya na siya maibalik na lang bilang sa mas mababang pwesto, bilang labor attaché sa Japan. Nabalik na naman siya sa Japan, pero tahimik na naman. Wala namang alingas-ngas ang kanyang opisina. Walang red tape, wala whatsoever. Siguro talagang napapanahon na bigyan siya ng ng pagkakataon.
Pero ewan natin kung ano magiging postura ngayon nitong si Attorney Danny Cruz. Ngayong ito ay isinailalim sa DOLE. Wala naman siguro siyang magiging problema. Kasi sabi ko nga sa inyo, matagal siya sa Department of Labor. Ano ho yan? Career. Si Danny Cruz. From the ranks. Rank and file, mga kaibigan. From the ranks, tumaas siya. Hindi ho siya kumuha ng mga padrino para mapwesto. Yun nga sinasabi ko sa inyo dapat yung mga ganun ang naia-appoint. Di ba? Binigyan mo ng mas mataas na pwesto, hindi na ho, baka ho kung maaari, ibaba nyo na lang ako. Pero italaga nyo na lang ako sa ganung pwesto na mas mababa. O isipin ninyo yun, di ba? Hindi suwapang mga kaibigan. Abangan na lang natin kung ano ang mangyayari po dito. By the way, yan palang dating DOLE na itong ang daming binola nito si Bello, si Bebot Bello, mga kaibigan. Ultimong mga hindi pinasusweldo ng ilang taon na pinangakuan niya, lalakarin niya, wala pong nangyari. 'Di ba? Sa Saudi Arabia, hanggang ngayon napanood ko, nag-iiyakan. Tigas ng ulo ninyo Ito mga OFW, tigas ng ulo ninyo Yung mga naniwala sa pangako, mga kaibigan. Ano nangyari? Ni isa sa ipinangako sa OFW, walang naisakatuparan yung nakaraang administrasyon ni Digong nyo. Nga ang mga OFW. Ito inamin ng Philippine National o bagong hepe ng Philippine National Police na si General Rodolfo Asurin Jr. Sinabi niya ho na ang police organization had been told, sinabihan daw sila, itong PNP, not to meddle, wag makikialam with matters, anumang bagay concerning Philippine offshore gaming operator. Madalit sabi, naglalabasan na. Ayon kay Asurin, ang PNP sa ilalim ng kanyang liderato patuloy na tinutugunan ang biglang pagtaas ng mga pogo related crimes o mga krimen na may kaugnayan sa pogo tulad ng kidnapping, kahit na merong dating hands-off order. Huwag kayong makikialam, sino yun? Nakaraang administrasyon. Ngayon na lang nagsasalitaan sila. Ngayon na lang sila nagtatapat. Madalit sabi, itong mga sinundan ni Asurin simula kay Bato hanggang sa kahuli-hulihang naging PNP chief, mga kaibigan, hanggang matapos ang administrasyon ni Digongyo, may order sa kanila na huwag kayong makikialam. Ang tanong naman natin dito, iba na presidente, di ba? Si Asurin sumusunod pa rin doon sa order na yon? Krimen yan. Pwede ka bang hindi makialam? Pulis ka. Bakit hindi kayo makikialam? Madalit sabi, malawak ang ibig sabihin nito. Hands off kayo. Hindi ba? Nangyayari ang krimen, hindi kayo pwedeng makialam? Mga kaibigan? Kailangan maging tahimik siguro. Yun ang plano siguro nung administrasyong nakaraan nila Bato, mga kaibigan. Tsaka nung mga sumunod sa kanya.
Kailangan lutasin ng tahimik. Ha? Hindi pwedeng makikialam ang PNP dahil baka mabuko kung sino yung mga may hawak dyan sa mga kriminal. Sino ang mga padrino, di ba? Nangyayari noon pag may nasangkot, droga, tinatawag sa isang inchik. Kakausapin lang yung mga pulis, alam na nila. Ultimong pagkor, sumusunod doon, mga kaibigan. Doon sa inchik na yon. Kaya si Andrea Domingo, ang naging trabaho lang, tanggapan ni Andrea Domingo, mga kaibigan. Pero, ang nasusunod yung inchik. Kaya dumami yung pogo na yan mga kaibigan. Magkano kinita nila riyan? Ang sabi niya, meron daw dating hands-off order sa police organization. Ba't di mo liwanagin? Para na nilagay ka pa dyan? Kung po ba'y ipagpapatuloy ko po ba? Siyempre, naninimbang siya dahil marami pang appointee si Digongyo na nasa gobyerno kung yung iba ay naibalik sa pwesto o nabigyan ng nailipat lang ng pwesto. Naninimbang siguro siya. Hindi ka pwedeng leader kung ganon. General Asurin. Dapat decisive ka. Hindi ba? Hindi pwedeng naghihintay ka lang ng order. Hindi pwede yan. Meron kang mandato na dapat mong gampanan at wag mong iasa sa presidente. Kung pwede, ikaw ang magsabi, Mr. President, ganito, ganon, daming krimen. Kami ba ay patuloy na susunod dun sa hands-off order? Kung merong hands-off order, ano yan, verbal o written? Kung written yan, ipakita mo. Di ba? Mga kaibigan, kung nakasulat yan. Kaya itong Pogo, kasama sa dapat imbestigahan niya si Bato tsaka si Bongo. Paupuin nyo sila. Sama nyo sila sa mga pangkaraniwang ipinatatawag ninyo. Hindi bilang senador, kundi bilang naging bahagi ng dating administrasyon. Pag halimbawa, yung human trafficking, sabi ni Grace po mga travel agency. Kasi hindi niya binabanggit na travel agency, pero nasabi niya group tour. Ginagamit yun sa human trafficking. Si Tulfo paupuin mo dyan, hindi bilang senador. Kundi paliwanag niya, marami silang alam dyan sa pagkakaalam ko. Pero tayo po, mga kaibigan, kailangan muna natin magpaalam sa mga taga-subaybay natin sa ating himpilan. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Pero huwag kayong aalis, magbabalik po ang ating palatuntunan sa pagpapatuloy ng ating FB Live pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.
ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman.